Mga kapodcast, paano kung ang isang alamat sa pelikula ay biglang humarap sa pinakamalaking entablado ng kapangyarihan? Artista ba o tunay na tinig ng bayan? Maligayang pagdating sa Philippines Podcast, kung saan binabalikan natin ang mga kwento ng mga personalidad na humubog sa kamalayan at kasaysayan ng sambayanang Pilipino. Sa episode na ito, sisilipin natin ang buhay at karera ng nag-iisang Ronald Alan Kelly Poe, mas kilala bilang Fernando Poe Jr. o FPJ, isang haligi ng pelikulang Pilipino na gumawa ng di inaasahang hakbang tungo sa politika sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo. Bagamat dati walang interes at karanasan sa politika, sinabi ni FPJ na siya'y tumugon sa panawagan ng taumbayan. Tatalakayin din natin ang tanyag na panayam ni Jessica Soho, kung saan hinarap ni FPJ ang mga tanong tungkol sa kakulangan ng formal na edukasyon, mga isyu sa nasyonalidad, at mga kontrobersya sa personal na buhay mula sa anak sa labas ng kasal hanggang sa kanyang ugnayan kay dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Isang kwento ito ng katanyagan, tiwala ng masa, at matinding pagdududa kung saan ang karisma at reputasyon ni FPJ ang kanyang pinakamalakas na sandata, ngunit siya rin ang humarap sa mabibigat na batikos sa larangan ng politika. Kung nais ninyong balikan ang isang mahalagang kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas at unawain ang tao sa likod ng alamat, nasa tamang channel kayo. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at iring ang notification bell para sa mas marami pang kwento at pagsusuri dito sa Philippines Podcast. Tara, balikan natin ang alamat at ang kanyang hamon sa kapangyarihan. Okay, simulan na nating himayin itong source material mo. Ang pag-uusapan natin ngayon, isang pangalan na kilala ng halos lahat ng Pilipino. Fernando Poe Jr., The King. si Daking. Pero ang misyon natin dito, base sa dokumentaryo ni Jessica Soho na binigay mo, ay hindi lang yung mga titulo niya, yung Panday, Totoy Bato. Ang tanong kasi talaga is, bakit? Oo, bakit nga ba? Bakit ang isang tao na nasa rurok na ng tagumpay, parang hari na sa sarili niyang mundo, biglang tatalon sa, alam mo yon, sa magulo at madalas brutal na mundo ng politika? Susubukan nating alamin kung sino ba talaga si Ronald Alan Kelly Poe sa likod ng alamat. Magandang tanong yan kasi hindi lang tayo nagsasalita tungkol sa isang aktor dito. Ang pinag-uusapan natin ay isang cultural phenomenon. Tama. Yung linya sa pagitan ng tagiing tagapagtanggol niya sa pelikula at yung totoong siya, parang naghalo na, lumabo na para sa milyon-milyong Pilipino. Kaya yung kwento niya, hindi lang to showbiz, isa tong pag-aaral kung paano naghahalo ang celebrity, yung mito, at politika sa isipan nating mga Pilipino. Sang-ayon ako dyan, phenomenon talaga. Pero ang interesting, hindi naman siya nag-iisang action star noon, di ba? Ang dami nila. So, anong pinagkakaiba ng phenomenon niya? Simulan natin doon sa sinabi mong pundasyon, yung pagiging alamat niya sa pelikula. Grabe yung mga numero galing sa source mo. Staggering, oo. Mahigit 5 dekada bilang hari ng pinilakang tabing, isang famous Hall of Famer, 6 na beses na box office king. At hindi lang siya aktor, powerhouse producer din siya. Itinayo niya yung FPJ Productions noong 1963 pa lang. Nauna pa kina Dolphy, Erap at Vilma Santos. Exactly. At yan yung crucial point. Dahil may sarili siyang production house, hawak niya yung imahe niya, kumpleto ang kontrol niya. Hindi siya actor for hire lang. Siya yung arkitekto ng sarili niyang mito. Oh. May magandang kwento nga dyan sa source material mo, galing kay Boots Anson Roa, di ba? Sinabi niya na yung paulit-ulit na tema sa pelikula ni FPJ, yung tahimik na inaapi tapos lalaban, sinadya yun. Intentional pala. Oo, intentional. Alam niyang role model siya sa kabataan at ayaw niyang magpakita ng maling mensahe. Yung mga karakter niya laging nasa panig ng hustisya. Walang duda. So paano nangyari yon? Paano nag-translate yung pagiging hero sa pelikula sa, alam mo yun, real-world political capital? Kasi hindi naman lahat ng sikat na artista nagkakaroon ng ganong kalakas na following. Anong special ingredient ni FPJ? Sa tingin ko, kasi yung mga kwento niya, tumatama sa puso ng pagiging, kumbaga, underdog ng Pilipino. Yung mga ginagampanan niya, magsasaka, jeepney driver, CQ, hindi lang yung basta role.
Parang pagpapatunay yun sa mga pinagdadaanan ng audience niya. Sa tuwing nananalo yung karakter niya, parang tagumpay na rin yun para sa karaniwang tao. At dahil doon, nakaipon siya ng parang malaking tiwala at paghanga. Parang emotional bank account. Yun yung term. For 40 years, nagde-deposit siya sa emotional bank account na yan sa mga Pilipino. Yun yung political capital niya. Ganda ng analogy na yan, emotional bank account. Hindi pera, kundi tiwala. Isang trust fund na pwede niyang i-withdraw pagdating ng eleksyon. Pero very specific yung brand ng pagiging hero niya, di ba? Hindi mo pwedeng pag-usapan si FPJ nang hindi binabanggit yung kaibigan niyang si Erap Estrada. Oo. Paano na iba yung movie persona ni FPJ kay Erap? Diyan sila nagkagtalo. Si Erab, siya yung lovable rogue. Yung barambado pero may ginintuang puso. May angas, kumbaga. Oo, may paggasiga. Si FPJ naman, siya yung archetype ng tahimik, may dignidad. Hindi siya yung nauunang lumaban. Yung mga karakter niya parang sagisag ng malalim na pasensya, tumatanggap ng pang-aapi pero laging may tipping point. Yung until pushed against the wall. Exactly! Yung persona na yon mas tumatak kasi parang salamin siya ng kultura natin na matisin, pero may pangarap din na balang araw lalaban din. Yung quiet strength. Yun yung brand niya at dinala niya yan hanggang sa kampanya. Interesante yung sinabi mong persona kasi parang may malaking disconnect yan sa kung sino talaga siya pag walang camera, di ba? Sabi nga sa source material, yung hari pala ay napakasimpleng tao. Oo, Ang totoong pangalan niya, Ronald Allen Kelly Poe. Galing siya sa medyo mayamang pamilya noong una. fascinating yung background niya. Yung nanay niya si Elizabeth Kelly, Amerikana. Yung tatay niya, si Fernando Poe Sr., sikat na aktor din, na siya raw yung naging modelo para sa UP Oblation. Talaga? Oo, so may halo ng pagiging artista at international background. Nakatira sila sa mansyon sa San Francisco del Monte. Hindi siya pinanganak sa hirap na madalas niyang iportray. Yun nga. Pero nagkatrahedya, namatay yung tatay niya sa rabies, tapos nabaon sa utang yung pamilya. Bigla, yung bata mula sa mansyon, pangalawa sa 6 na magkakapatid, siya yung naging padre de pamilya. Tumigil siya ng pag-aaral, di ba? Second year high school sa UE. Oo, para suportahan yung pamilya niya. Kaya yung mga kwento sa dokumentaryo na kumakain siya ng sardinas at tuyo kahit sikat na, hindi lang yun for show, may pinanggagalingan, may alaala ng hirap. At siguro yun din yung dahilan kung bakit siya naging sobrang pribadong tao. Tahimik, may lap sa media. Oo. At dito, yung contradiction na yun yung naging pinakamalaking kalakasan niya. Paano ka magiging pinakasikat na tao sa bansa pero kasabay nun, isa kang misteryosong figura? Paano nga ba? Kasi sa kultura nating mahilig sa alamat, yung kakulangan ng impormasyon sa totoong buhay niya, naging parang blank canvas. Hindi lang yung mga karakter niya sa pelikula yung pinoproject ng tao sa kanya. Ang pinoproject nila, yung buong konsepto ng isang tagapagligtas na matagal na nilang hinahanap. Naging sisidlan siya ng pag-asa ng mga tao na mas malakas pa sa kahit anong detalyadong resume. Yung pananahimik niya, hinayaan niya yung mga taong gumawa ng sarili nilang script para sa kanya. So yung pagiging misteryoso niya, strategic asset pala. Pinoprotektahan yun yung larger-than-life image niya. At yung karanasan niya sa hirap, kahit panandalian lang, yun yung naging ultimate defense niya. Tama. Nung naging issue yung kakulangan niya sa edukasyon noong kampanya, hindi siya humingi ng tawad, binaliktad niya. Oo, ni-reframe niya. Sabi niya yung edukasyon daw niya galing sa 40 taong pag-iikot sa Pilipinas para sa mga pelikula niya, pagpunta sa bundok, sa mga estero, nakita niya yung tunay na kalagayan ng tao. Para sa kanya, yun yung diploma niya. At sobrang epektibo ng argumentong yun. Ang sinasabi niya sa masa, mas valid yung karanasan ko sa buhay kaysa sa isang pirasong papel galing sa universidad. Oo nga. Para sa milyong-milyong botante na wala ring formal degree, napakalaking validation nun. Sinasabi niya, naiintindihan ko kayo kasi sa puso ko, isa ako sa inyo. Kahit pa may mansyon at kasikatan. Na-neutralize yung academic argument Pinalitan ng isang emotional at experiential na argumento. na nagdadala sa atin sa pinakadramatikong kabanata ng buhay niya, ang politika. Pinakita sa docu yung clip na ini-interview siya ni Jessica Soho, tapos mariing siyang nagsabi,
I'm not running. Oo, I'm not running. Ang linaw. Tapos, biglang nagbago lahat. Anong dahilan niya? Hindi ko matanggahan ang mga tao. Yung sigaw ng bayan, yan yung classic na reluctant hero narrative, di ba? Parang galing lang sa isa sa mga pelikula niya. Yung bayaning gusto lang ng tahimik na buhay, pero napilitang kumilos dahil kailangan siya ng bayan. Malakas yung political trope na yan kasi parang sinasabi na yung ambisyon, hindi para sa sarili, kundi isang sakripisyo para sa iba. Umamin pa nga siya, wala akong alam o karanasan sa politika. Oo, sinabi niya yan. Para sa mga supporter niya, parang wow, honest siya. Sa mga kritiko niya, nakakatakot na pag-amin yun ng incompetence. At yung pagiging mahilap niya sa media, lalong lumala. Sabi sa docu, hirap na hirap daw yung mga reporter na may makuha sa kanya. Ang iiksi ng mga sagot, Hindi mapiga. hindi mapiga. Yung sikat na sit-down interview niya with Jessica Soho, yung una niya sa TV, 8 minuto lang daw yun, pagkatapos ng mahabang paghihintay. At kung susuriin mo yung mga sagot niya doon, makikita mo yung buong political strategy niya o yung kawalan ng conventional na strategy. Paano yon? Yung kandidatura niya hindi nakatayo sa mga policy paper o detayadong plataporma. Nakatayo siya sa karisma at tiwala. Nung tinanong siya kung paano sosolusyonan yung problema sa ekonomiya, ang sagot niya, may economic team ako na tumutulong sa akin. Yung parang CEO style na pamumuno. Exactly. Ako yung leader, ako yung simbolo, at papalibutan ko yung sarili ko ng mga eksperto. At yung isang puntong yun yung naging battleground ng buong kampanya niya. Para sa mga supporters, kababaang loob yun. Alam niya yung limitasyon niya. Oo, pero para sa mga kritiko, patunay yun na wala siyang alam na isa siyang puppet na naghihintay lang na galawin. At dyan na pumasok yung sandamakmak na kontrobersya. Una, yung qualification, yung issue sa citizenship. Ano yung kung natural-born Filipino ba siya? Oo, dahil Amerikana yung nanay niya. Diretso yung atake sa pagkakakilanlan niya bilang ultimate Filipino icon. Umabot yan hanggang COMELEC. Tapos, yung nabanggit na nating edukasyon, atake naman yun sa talino niya. Pero yung pinakamalaki, at siguro pinakamasakit, yung alegasyon na magiging puppet lang siya. Na sila Enrile at Angara daw ang magpapatakbo ng gobyerno. Yon, direktang atake yon sa pinakapuso ng movie persona niya. Yung matatag, independent na lalaking, hindi yumuyoko kanino man. Yung sagot niya sa docu, napakadiretso. Hindi totoo yon. Yun ang mga sinasabi ng mga taong hindi nakakakilala sa akin. Nagtataas yan ng isang tanong Paano mo papatunayan na ikaw ang in-charge kung yung buong kampanya mo nakasalalay sa imahe ng pagiging taimik at nakikinig sa sigaw ng bayan? May conflict. May conflict. Hindi siya pwedeng maging agresibo sa paglatag ng plano niya kasi masisira yung karakter na minahal at pinagkatiwalaan ng mga tao. Parang natrap siya sa sarili niyang alamat. At syempre, pinuntiryahan rin yung personal na buhay niya, mga aligasyon na manginginom, masama magalit. Sabi niya, exaggerated daw. Pero dumating yung napaka-importanting sandali sa Soho interview. Oo. Sa kauna-unahang pagkakataon, inamin niya sa publiko na may anak siya, si Ronyan, sa dating aktres na si Ana Marin. Para sa isang taong sobrang nagbabantay ng privacy niya, malaking bagay yon. Napakalaking bagay at yung reaksyon niya pagkatapos ayon sa source mo, yun yung revealing. Sinabi raw niya kay Jessica Soho, that's better like that, no? Mahirap na yung may tinatago pa Parang gumaan yung pakiramdam niya. Para may naramdaman kang isang taong pagod na sa mga sikreto, pagod nang i-maintain yung perfectong imahe, lalo na sa gitna ng matinding scrutiny ng kampanya. Yun yung moment na medyo nabasag yung alamat at nakita mo yung tao, vulnerable, may pagkakamali, at marahil nakahinga ng maluwag. Matapos nating pag-usapan lahat ng to, ang naiiwang imahe sa akin ay isang taong, isang walking contradiction. Isang hari sa pelikula na mas gustong kumain ng sardinas, yung pinaka-public na tao sa Pilipinas na gustong-gusto ng absolute privacy, isang taong hindi pala salita pero itinulak sa pinakamaingay na entablado ang politika dahil sa paniniwala niyang yun yung tawag ng bayan. Sa huli, yung kwento ni FPJ, isa siyang malakas na testamento sa kapangyarihan ng simbolo at pag-asa sa politika ng Pilipinas.
para sa milyong-milyong sumuporta sa kanya. Hindi na ganong mahalaga yung detalye ng economic platform niya. Ang mahalaga, yung kung anong nire-representa niya. Yung simbolo. Yung mismong tao, naging pangalawa na lang sa alamat. Yung imahe niya na hinulma sa daan-daang pelikula, yun na yung pangako. Pangako ng hustisya para sa maliliit na sa wakas may isang mabuti at matatag na lider na aahon mula sa kanila para ayusin ang lahat. At yon ang nagiiwan sa atin at sa inyo na nakikinig ng isang huling tanong. Sapat na ba ang tiwala at popularidad, gaano man kalaki, para mamuno sa isang bansa? At kung ang isang lider ay sumasagot sa sigaw ng bayan, paano natin masisiguro na ang mga plano at solusyon ay hindi mananatili lang sa script ng isang pelikula? Kung tayo bilang isang bansa ay bumoboto para sa isang magandang kwento, ano ang mangyayari kapag nag-roll na ang credits at nagsimula na ang mahirap, hindi scripted at madalas ay thankless na trabaho ng pamamahala?